Tungkulin ng isang nurse ang magligtas ng buhay at tumulong sa paggamot sa may sakit. Gayunpaman sa kasong ito, kabaliktaran naman ang ginawa ng Pinay sa mga taong dapat sana ay kanyang inaalagaan. Magandang araw at welcome mga kakuntuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Simulan na natin ang kwento. Isa sa mga bagay na ipinagmamalaki nating mga Pilipino ay ang ating mga healthcare workers. Hindi lamang sa ating bansa, kundi maging ang ibang mga lahi ay na-appreciate din ang passion nila pagdating sa kanilang trabaho. Naging kilala na ang Pilipinas bilang isang major exporter ng mga nurses sa buong mundo na sa katunayan ayon sa census noong taong 2020, may tinatayang mga 240,000 Filipino nurses ang nagtatrabaho sa iba't ibang dako ng mundo. Sa pangkalahatan, may reputasyon na ang ating mga healthcare workers na maalaga sa pasyente, professional sa trabaho at may angkin na malambot na puso sa pagtulong sa iba. Yun nga lang, dahil limitado ang oportunidad na umunlad sa Pilipinas, kadalasan ang karamihan sa mga nurses sa ating bansa ay pinipili na lamang ang makipagsapalaran abroad para sa mas malaking sahod at magandang kinabukasan. Isa sa mga taong iyon ay ang nurse na nagngangalang Maria. Si Maria ay isang 37 years old na Pinay na ilang taon nang nagtatrabaho sa Germany. Isa siya sa mga 6,000 Filipino nurses na nag-migrate doon sa pamamagitan ng government-to-government program na naghahanda at nagpapahintulot sa pag-deploy sa mga Pilipino sa mga German healthcare facilities. May isang anak si Maria na naiwan niya sa kanilang probinsya, gayunpaman para sa kinabukasan nito, kailangan niya maglakas loob na mag-abroad para mabigyan siya ng maayos na buhay. Kagaya ng mga karanasan ng iba pang mga OFW, hindi madali ang pagtatrabaho sa ibang bansa, lalo na at kailangan mong mag-aral ng bagong lengguwahe at makisama din sa mga taong iba ang kultura at pag-uugali. Subalit sa kabila nito, nagawa ni Maria malagpasan iyon sa pamamagitan ng pagsusumikap at sa kanyang determinasyon. Para sa mga katrabaho ni Maria, ito ay isang masayahing babae na madalas mong makitang nakangiti. Nakakasundo rin siya ng iba pang mga Pilipino doon at nagkaroon ng maraming kaibigan. Yun nga lang nitong lang January 2024, siya ay inakusahan ng isang mabigat na paratang. At ayon sa akusasyon, siya daw ay nagbigay ng mga hindi naaangkop na gamot sa kanyang mga pasyente upang sila ay pagnakawan. Ang mga kilos na ito ay nagresulta sa pagkamatay ng isang tao at sa muntik na pagkawala ng buhay ng 3 pang iba. Ngunit talakayin natin kung ano nga ba ang totoong nangyari, saan nagsimula ang mga akusasyong ito at kung ano ang sinapit ni Maria sa huli. Ang hospital na pinagtatrabahuan ng Pinay ay tinatawag na St. Joseph Hospital. Ito ay matatagpuan sa syudad ng Regensburg na mahanap naman mga bandang timog kanluran na parte ng Germany. Ang St. Joseph Hospital ay kabilang sa 4 na pinakamalaking hospital sa kanilang syudad, kaya hindi maikakailang ito ay madalas na abala. Sa online, makikita mo ang mga magagandang reviews ng iilang pasyente tungkol sa hospital, kung gaano ka-professional ang mga staff nito, kung gaano sila kabilis rumisponde sa mga kailangan ng kanilang pasyente, at kung gaano ka-competent ang kanilang doktor at mga nurse. Gayunpaman, may iilang tao din ang nagpahayag ng kanilang pagrereklamo tungkol sa iilang doktor na hindi di umano maganda ang pakikitungo sa mga pasyente o na di naman kaya ay hindi sila nakatanggap ng maayos na serbisyo. Pero pwede din naman nating ikonsidera na iba-iba lang talaga ang pag-handle ng bawat tao sa kada sitwasyon. Habang nagtatrabaho sa hospital, na-assign na si Maria sa iba't ibang departamento sa loob ng ilang taon, depende sa kung saan ito mas kailangan sa bawat araw. At dahil sa trabahong ito, nagagawa niya makapagpadala ng malaking pera sa kanyang pamilya sa Pinas at mapunan ng mga pangangailangan ng kanyang anak. Nagsimula ang pagdududa kay Maria noong buwan ng January 2024 nang may isang cancer patient ang namatay. Ayon sa duty roster, ang ward na kinabibilangan nito ay naka-assign sa Pinay. Siyempre, hindi naman otomatikong dahil namatay ang pasyente, kasalanan na iyon kaagad ni Maria dahil hindi rin naman maitatanggi na sa bawat hospital may mga pasyente talagang hindi nakakasurvive. Ngunit ang isang inirereklamo lang ng pamilya ng biktima
ay ang nawawalang alahas nito. Ayon sa anak ng 65 years old na ginang na may pangalan ring Maria, may suot-suot di umano itong singsing. Pero nang ito ay pinakita na sa kanila, wala na iyon sa kanyang mga kamay. Dahil sa insidente, nagpa siyang mag-file ng complaint ang pamilya sa St. Joseph Hospital at agad ang mga inimbestigahan ng mga supervisor ang kanilang reklamo. Ang una nilang ginawa ay tingnan kung sino ang nurse na in charge sa pasyente sa mga oras bago ito namatay, kung saan kalauna na pag-alaman niya nila na ito ay ang pinay na si Maria. Nang kinausap na siya ng mga supervisor tungkol sa insidente, mariin naman niyang itinanggi ang akusasyon pero nagdulot lamang iyon para tutukan pa nila ang kaso. Nang puntong iyon, nagpasya na ang pamilya na mag-request ng autopsy report habang ang hospital naman ay pinag-aralan pa ang mga misteryosong kaso ng biglaang pagkahimatay ng ibang mga pasyente ng mga nakaraang buwan. Sa pamamagitan ng pagkumpara ng mga duty rosters sa mga kakaibang kasong ito, napansin nila ang isang pattern. Nangyayari lamang iyon kapag si Nurse Maria ang naka-assign sa ward ng mga nasabing pasyente. Dahil dito, kinutuban na sila na parang may mali, dahilan para ituon ng mga head ng hospital ang sisi kay Maria sa mga misteryosong kaso. Ngunit bago pa man siya maipit sa mga paratang, biglaan naman siyang nag-file ng resignation ng parehong buwan. Sa kabila nun, hindi naman tumigil ang hospital at pamilya ng mga biktima na habulin ng Pinay upang panagutin ito sa mga nangyari. Nang lumabas ang autopsy report ng pasyente, nakita nilang may dosage ng midazolam sa sistema nito. Ang midazolam ay isang type ng gamot na ginagamit upang i-slow down ang central nervous system. Hindi ito basta-basta ibinibigay ng kahit ninuman at dapat ginagawa lamang sa ilalim ng immediate supervision ng isang doktor. Kung gagamitin ng tama, pwede itong tumulong bilang pamanhid o para mag-induce ng anesthesia, tumulong sa anxiety ng pasyente bago isagawa ang isang medical procedures at pwede rin para i-manage ang mga acute na seizures. Yun nga lang, ang gamot na ito ay may mga kasama ring side effects kagaya na lamang ng memory loss at decreased consciousness, lalo na sa may mga malubhang karamdaman sa mga intensive care unit. Kaya kung hindi tama ang paggamit nito, pwede siyang magdulot ng seryoso at life-threatening breathing problems katulad ng paghina ng paghinga o di naman kaya ay temporaryong pagtigil sa pagginhawa na maaaring magresulta sa permanent brain injury o kahit kamatayan. Bukod sa isang case ng cancer patient na namatay, may 3 pang ibang patient cases na nakaranas din ng magkakatulad na sintomas ng pagkahimatay kung saan umabot pa nga sa puntong kailangan silang i-revive. At ang isang pare-parehong nangyari sa mga pasyenteng ito ayon sa ulat ay nawalan sila ng mga alahas. Kaya hinala ng hospital, hindi lamang niya ito unang beses na ginawa, kundi matagal-tagal na rin. Dahil sa kanilang diskubre, nagdesisyon na ang pamilya na magsampa ng kaso laban kay Maria noong buwan din ng January, kung saan nagsagawa na rin mismo ng sarili nilang investigasyon ang mga pulisya. Base sa mga ulat, sa huling linggo pagkatapos ng pagkamatay ng cancer patient, si Maria ay may ibinentang mga alahas sa isang metal dealer at ginamit nito ang perang nakuha niya doon upang ipadala sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Maliban pa doon, nang sinuri naman nila ang search history ng cellphone nito, nadiskubre nilang may nire-research itong mga bagay na kagaya na lamang ng punishment for robbery in Germany, side effects of midazolam, at how to wake up patients after administering the sedative. Ang mga bagay na iyon ay nagpakita ng malakas na koneksyon sa mga paratang laban sa kanya at nagbigay din ng motibo para gawin niya ang krimen. Dahil doon noong buwan ng February 2024, nagpalabas na ang otoridad ng warrant of arrest para sa Pinay at bago siya hinuli noong February 27, nag-iwan pa daw ito ng 900 euros o mga 57,700 pesos sa isang Pilipino din at nagpatago ng mga iilang relo. Ilang buwan pa ang lumipas bago nagsimula ang paglilitis, pero sa pre-trial pa lamang, nanindigan na ito na hindi siya sangkot sa kahit anumang pagnanakaw sa mga pasyente o pagbibigay sa kanila ng gamot na midazolam. Kalauna nang humarap na siya sa hukuman ng Regensburg Regional Trial Court, kinontra din ng depensa ang mga paratang ng prosekusyon na ang mga binenta nitong alahas sa isang metal dealer ay mula sa mga pasyenteng pinagnakawan niya. Sa halip ayon sa kanyang mga abogado, iyon daw ay mga pamana mula sa kanyang mga magulang
at kaya niya lang iyon ibinenta ay para makapagpadala ng pera sa kanyang anak. Para naman sa akusasyon ng pagpapainom niya ng midazolam sa pasyente, pinasawalang katotohanan din ito ni Maria at iginiit na hindi lamang siya ang may tanging access sa medicine cabinet ng Ward 6 at na hindi lang rin daw siya ang tanging tao na naglalabas-pasok sa kwarto ng mga pasyente. Sa kabila ng mga rason na ito, hindi naman pumanig sa kanya ang mga hurado at sa huli, pagkatapos ng ilang buwan ng paglilitis ng kaso, si Maria ay napatunayang guilty para sa kasong murder para sa isang pasyente at attempted murder naman para sa 3 iba pa. Bukod dito, siya ay hinatulan ding guilty para sa kasong robbery at causing serious bodily harm. Ayon sa judge na si Thomas Polnick na siyang naghawak ng buong paglilitis, napatunayan daw nila na ang Pinay ay inabuso ang 4 na pasyente. Kumbinsido din daw sila na bagaman hindi niya intensyon na patayin ang kanyang mga biktima, tanggap niya na maaari iyong mangyari at kinukonsidera iyon bilang isang conditional intent. Dagdag pa niya, ginawa niya iyon dahil sa pagiging ganid at pagnanais na kumita ng ekstrang pera. Noong October 28, 2024, araw ng Lunes, siya ay nasentensyahan ng life imprisonment o habang buhay na pagkakakulong para sa lahat ng mga kaso. Gayunpaman nakasulat din doon na maaari pa silang mag-file ng apela sa korte dahil sa insufficient evidence. Ang ibig sabihin nun, may pag-asa pa rin namang maipaglaban niya ang kanyang pagiging inosente kung makakapag-provide ng sapat na ebidensya ang kanyang mga abogado para patunayan ito. Ayon pa nga sa kanyang defense attorneys, hindi nila tatanggapin ang hatol ng basta-basta na lang. Noong panahong iyon, ang anak naman ng yumaong biktima ay nagbigay din ng kanyang salaysay sa media. Pagbabahagi naman niya, gusto daw ng kanyang ina na labanan ang cancer at nais pa nitong mabuhay. Kaya sobrang nalulungkot sila na sa ganoon na lamang nagtapos ang buhay nito. Pagkatapos ng paglilitis, nagpalabas din ng official statement ang hospital. Nagsasabing lubos daw nilang ikinalulungkot na malaman ang ipinalabas na desisyon ng Regensburg Regional Court. Gumawa daw ng isang seryosong krimen ang dati nilang empleyado na nagpahamak sa kanilang mga pasyente. Kaya ang kanilang isipan ay nasa mga naging biktima at sa pamilya ng mga ito. Bilang resulta ng kaso, maraming Filipino nurses ang siguradong maapektuhan sa kanilang reputasyon sa ibang bansa. Marami din ang nagbahagi na ever since na lumabas ang balita, medyo nag-iba daw ang tingin ng mga dayuhan sa mga Filipino healthcare workers. Pero gusto ko lang din klaruhin na ang lahat ng nabanggit ay base lamang sa mga available na impormasyon online at sa mga balita. Dahil hanggang sa ngayon may mga nagsasabing ang Pinay daw ay inosente dahil gusto lang ng hospital na ibigay sa kanya ang lahat ng sisi. Habang may iba din naman ang nagsabi na ito nga ay talagang guilty. Ang desisyon ng korte ay base sa mga nadiskubre nilang ebidensya laban sa Pinay at dahil siguro hindi rin naging sapat ang kanyang depensa. Sa makatuwid, kahit pa gusto ng karamihan na depensahan ng ating kababayan, sa huli ang tama ay tama at ang mali ay mali pa rin. Para sa inyo, sang-ayon ba kayo sa naging desisyon ng korte para kay Nurse Maria o sa tingin ninyo, siya ba ay tunay na walang sala? At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa araw na to. Anong masasabi ninyo sa kaso? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari mong i-check ang ating channel sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod, mga kakantuhan.